14 years in Bahrain, what nobody told me. Hi guys, this is Mitch. Welcome to my channel. Please like, comment, share, and subscribe. So, yun na nga guys, pag-usapan natin. Guys, 14 years na ako dito. Halos kalahati na ng buhay ko na-spend ko na dito sa Bahrain. And you know what guys? Kung makikita ko yung sarili ko noon, nasa airport, may dalang maleta, parang gusto ko siyang yakapin. Tas sabihin, Mitch, wala kang alam. So fast forward today, ibabahagi ko sa inyo ang mga bagay na hindi sinabi ng kahit sino sa akin bago ako lumipad papuntang Bahrain. This is one for the newbies, the dreamers, at para sa mga nag-iisip pa kung worth it ba. Una sa lahat guys, pera. Alam nyo yung feeling na buong akala ng barangay mo, mayaman ka na agad dahil nasa abroad ka, malaki ang sahod mo? Hindi ganyan mga bes. Yung unang ilang taon ko dito, halos lahat ng kinikita ko, pinapadala ko sa pamilya ko, pinayad ko sa mga utang ko para papunta dito, at napunta sa mga remittances at sa mga gastusin na mga hindi inaasahan. Walang nagsabi sa akin na may adjustment period, na may buwan na halos walang matitira para sa sarili. Minsan, sasahod ka sa isang buwan, ang matitira na lang sa'yo kasi magbabayad ka ng bahay, ng renta mo, magbibili ka ng groceries mo sa isang buwan, kasi isang beses ka lang sasahod dito sa isang buwan. So, kailangan mo talagang mag-budget. Mahigpit na budget kasi yung natitira na lang sa sahod mo is yung panggastos para sa sarili mo. So, kung nandun ka sa sitwasyon na to, baguhan ka, kunti pa sahod mo, huwag kang mahiya. Normal lang yan. Mag-ipon ka ng pasensya bago ka mag-ipon ng pera. Pangalawa guys, yung loneliness. Walang nagsabi sa akin noon na may mga gabing maupo ka sa kama mo, maingay ang labas, ikaw naman tahimik lang sa loob. May mga pista, mga pinyagan, mga family gatherings na hindi mo madadaluhan kasi nandito ka malayo. Andun sila sa Pinas. At minsan mga kapamilya mo, nanay magtatanong kailan ka uuwi. Wala kang maisagot kasi hindi mo rin alam. Kasi minsan gusto mo nga umuwi, kaso iisipin mo, kulang yung pera ko. So, kaysa umuwi ka, ipapadala mo na lang. Kasi isipin mo din yung mga bayarin mo dito. Kasi ayaw mo mamroblema ka, mabaon ka sa utang. So, nagiging practical ka. So, kung nakikita nyo na masaya kami sa vlogs, masaya kami sa mga pictures, sa mga video pag lumalabas kami, hindi po yun lahat totoo. On that moment, masaya lang kami kasi minsan nakakalabas and minsan kailangan mag-smile sa camera. Pero pag nakauwi ka na, andun, malulungkot ka na. Kasi panandalian lang po yun. Kasi yung time na yun, halos minsan 1 oras, 2 oras ka lang na masaya. Tapos back to reality ka na naman. Mag-isa ka na naman sa kwarto mo, mag-isa ka na naman sa flat mo. So, hindi kita tinatakot. Sinasabi ko lang, prepare your heart, hindi lang ang bag mo. Pangatlo guys, adjustment. The adjustment that nobody warns you about. Isa na dyan yung culture shock. Alam na natin yan. Because dito sa Bahrain,
Even though it's a open country, it's a Muslim country. So may maraming mga bagay na kailangan kong adjust para sa sarili ko na ugalian ko sa Pilipinas na kailangan kong i-adapt dito sa kultura na meron sila. Pero yung hindi ko inaasahan guys, is yung pag-a-adjust ko sa sarili ko. Dito ako natutong maging mas independent. Dito ko natutunan na kaya ko palang gawin lahat ng mga bagay na hindi ko inaakala na magagawa ko. Natuto kong magluto mag-isa, mag-negotiate mag-isa at magsalita at manindigan para sa sarili ko. Pang-apat guys, advice to my younger self. Kung makakabalik lang ako, makausapin ko yung sarili ko, may hawak na one-way ticket na punta dito sa Bahrain. Sasabihin ko, sarili ko yung apat na bagay na to. Una, huwag ipadala lahat ng pera, matuto kang mag-ipon para sa sarili mo. Ikaw din ang may pangangailangan later. Pangalawa, ang pag-uwi ay hindi kahinaan. Kung may rason kang umuwi ka. Hindi mo kailangang i-justify kahit kanino bakit ka uuwi. No need to explain it to anyone. Pangatlo, huwag kang makipagtulungan sa mga taong hindi ka nirerespeto. Ma-employer man yan, makaibigan o kahit pamilya. At pang-apat, itong mga karanasang ito, huwag mong sayangin. Learn from it. Papalakasin ka nito at hindi papahinain. So guys, 14 years in Bahrain. As of today, May 30, 2026, because I came here May 30, 2012. So, yeah. No regrets. Lesson learned. Wala akong pinagsisihan. It may be bad experiences, good experiences. Wala. Because all those experiences made me who am I today. So, pero, guys, meron akong gusto kong malaman nyo na matik sa video na to. Na lesson na matik sa video na to. OFW life is not about money. It's about sacrifice. Para saan ang reason bakit ka nagpunta dito? Ano yung rason bakit ka umalis ng Pilipinas? Para saan yun? Para kanino yun? So, dapat, kung alam mo kung para saan yun, kakayanin mo. Kung hindi mo din alam kung para saan yun, figure it out habang nandito ka. So, kung nakarelate po kayo sa video na to, and mag-comment po kayo sa baba kung nandito po kayo sa Bahrain or sa ibang bansa at na OFW din kayo, na OFW din katulad ko, at kwento nyo din po yung version nyo sa baba. Guys, don't forget to like, comment, share, and subscribe, and share this video to those peoples kung mayroon kayong kaibigan na nagbabalak lumabas ng bansa. So, baka kailanganin nila. So, yun guys. Thank you for watching. This is Mitch saying, always be grateful because you are blessed. Thank you guys. And everything that you're going through right now, it's temporary. So, thank you for watching.